ginagawa ko pag ano guys, pag day off ko, tapos hindi ko feel lumabas, hindi talaga, hindi feel talagang everyday off ko, hindi talaga ako lumalabas. Natamad na ako sa sobrang katagalan mo dito, tapos same din yung mga nakikita mo sa paligid, nasawa ka na ba? Kaya yan, mas stupid, dito ka lang sa bahay, iwas gastos, diba? Kaya guys, nakakamisan ko lang, diretso lunch na ito, mag-breakfast. Ayan, itong pagkain ko. Ano namin ito kahapon. Last night pala, dinner namin. Hindi na over. Ang ginawa ko, sinadya ko talaga na lamihan yung rice na pagsain ko. Tapos, denied rice ko. Yan. Ulan na. Pagkain na. Minsan pag wala kami ng natira na pagkain ko, hindi ako nilabas. Hindi talaga ako, hindi din ako kakain kasi wala akong kain buong araw. Tapos ang gagawin ko lang din, nakailata lang ako buong araw. Tapos, pag-gutom na talaga ako. Kumpara ko ng biscuits, kasi meron din ako mga biscuits yan. Ngayon, kasi bumili ako ng food. May pumulong ako. Yan din yung kakain ko. After ko mag-lunch. Makapagkarihan. Ayan. Yung dyan ko kasi. Nasanay na siya na konti-konti lang ang kumakain. Gusto na. Ito isang ito. Hanggang mapunan ko ito. Doon yung pag-pressure.
Dito tayo sa ano ko doon. Sa aking ng aking munting tray. Okay. Mainit kasi guys. Ayan ako full size na ito. Okay. Ayan. Okay ka lang po ba dyan? Sige at ako'y mag-work dito. Ito na pala yung mga place ko guys. Tiit lang. Mag-answers muna tayo ng mga messages. Yes.
siya guys. Akong trabaho kapag day off. Yun. Hi. Ano po, kumusta po kayo dyan? Ayan. Ganito
ganito lang po yung buhay ko pag day off ko. Dito lang sa kwarto, iwas gastos. Pwede ka lang pambahay. Tapos, pwede ka naman pa rin makikonik sa outside world. Gaya ng tawagin mo yung pamilya mo. Magdudut-dut ka. Ganyan. As of now, ayan yung ginagawa ko. Magdudut ako. Ayan. At, ito nga pala guys. Ito yung in-avail ko ito dito. Tingnan niyo siya. 5G broadband. Yan. Wireless to. Pwede siyang i-connect sa computer mo na kailangan ng yung connector, yung wire para i-connect diretso. Wireless na lang siya. Wi-Fi na lang yung Tapos, anong tawag nito? 24 hours to 24/7 only internet, kahit ilang gadgets pa i-connect mo dito. So nakabukod na ako kila amo. Kahit sila amo, first day ko pa lang dito is pinaconnect na nila ako sa wifi ko. Nagkukunik talaga ako dati, 2 years din yun. Tapos pinasimula nung dinala ko na tong computer ko, galing nga pala ito sa Pinas. Binili ko ito sa Pinas. Mula dinala ko itong computer na ito dito. Hindi ako makakonect doon sa kay amo kasi anong tawag nito, siya kasi yung nag-connect nun, kaya hindi ko alam yung password nun. So yung ginawa ko, meron kasi ako ditong yung packet wifi. Meron akong packet wifi pagdating ko dito kasama yung computer. Nung last na uwi ko, meron akong packet wifi. So ginawa ko yung SIM card ko, nilagay ko sa packet wifi. Tapos yun kaya nakakonect ito. Tapos naisip-isip ko, yung packet wifi kasi mabilis lang siyang malubat. Saan na ba yun? Nalulubat po siya. Tapos sinacharge ko pa muna. Tapos saka mahina talaga ang internet. Iba talaga. Tapos mahina siya pag ikinoconnect na siya sa computer. Sobrang loading. Kaya isip ko, pwede kaya akong kumuha ng dito ng parang wifi ba, na personal na wifi na hindi na kailangang i-install, kasi di ba yung mga wifi dito, ang mga wifi kasi dito guys, ini-install talaga, kahit saan naman talaga nag-i-install naman talaga ng wifi, no? Basta naisip ko lang yun, siguro naman merong dito, broadband dito na no need installation. Ang ginawa ko, pumunta ako sa isang shop, isang cellphone shop na din, may mga ganito din, may mga internet din. Nagtanong ako, sabi ko, meron po ba kayong broadband or wifi na kanang lang siya, na hindi na kailangan i-install sa bahay? Tapos sabi niya, yes ma'am, meron. Sabi ko, ay grabe bro, nabuhayan talaga ako. Ay, salamat, meron pala talaga. Tapos marami itong choices. Ito talaga yung pinakamalaki. Meron siyang ganyan. Tapos meron siya pinakamalaki. Sabi ko, tapos yung difference niya, kunti lang. $30 lang. Ito, 298 ito. Tapos yung kasunod nito is 268. Oo, basta $30 lang yung difference. Sabi ko, dito na ako malaki yung diretso kasi dahil nga sa may work nga ako dito, di ba? After ng work ko dito sa bahay, kila amo, sa gabi, ito yung work ko. And then, yan, nagrereklamo kasi yung client ko kasi nga, pag nagsuzoom kami, na hindi niya, putol-putol daw yung signal ko. Sabi niya, pwede ba palitan mo yung wifi mo? Sabi niya, kasi hindi tayo nagkakaintindihan. Tapos pati talaga yung work, sa mga paperworks talaga, lahat ng mga pinapatrabaho niya sa akin na client ko, talaga, loading talaga, matagal talaga matapos. Tapos ayoko isipin niya na mabagal akong gumalaw, di ba? Kasi hindi naman talaga ako mabagal gumalaw, mabilis ako. Kaso lang ang internet ko lang talaga dati is mahina talaga, as in naglo-loading siya.
Kaya yun, ito salamat sa sa 3 brand na may 5G. May 5G broadband na ako. Sobrang lakas niya guys. 24 hours kahit maghapon magdamag ka pa manood ng mga Netflix, talagang yan, okay na okay talaga yan mag-work. Sabi nung nag-assist sa akin nito. Kaya yun, ang saya ko kasi nakamura ako. Inisip ko na nga kung anong gagawin ko doon kung anong gagawin ko sa dun sa SIM card na binili ko ba para sa sa wifi, kasi din yun 160 siya pero 3 months na. Tapos meron na kasi ako nito, gusto ko ito na lang. Tapos pero yun kasi yung SIM card na yun din kasi yung ginamit ko na number sa lahat ng mga transactions dito, kaya hindi din yun pwede, kailangan na mapalitan na ma-expire. Itatanong ko pa doon kung hindi ba siya mag-expire na, hindi lang ako mag-aabay ng internet, lang yung maglulud-load lang ako ng ng konti. Pero inisip ko din, what if yung bili na lang siguro ako ng meron kasi din dito mabibili na number talaga na 1 year na siya, may 1 year internet pa pati yun, para kahit naman pag aalis ako ng bahay hindi na ako magbibit-bit nito, kasi kailangan tong isaksak, saksak lang siya. Pero yung wire, meron din naman itong wire talaga na nakalakip, dito kasama, pero hindi ko na siya yung parang kinakonect pa sa computer. So ang gagawin ko, bili na lang siguro ako doon yung 1 year internet, 100 lang yun, pero 1 year na yun, samantalang itong gamit ko ngayon so pag bumili kasi ako noon, na siya, yung ang mangyayari is mag-change na naman ako ng number sa lahat ng mga transactions. So hindi ko pa alam guys kung anong gagawin ko. Baka pag ma-expire na itong sa SIM card, baka doon ako sa 1 year, tapos tsaka ko pag-uwin i-update na naman lahat ng mga important details, mga transactions, kasi yung number na to, yun na yung gamit ko. Ay, buti na lang hindi ko pa binago yung sa sa Alipay ko. Yung Alipay ko, yung dati pa rin yung number na ginamit ko, never ko pag change. Kaya siguro natamad pa ako mag-change, kasi nga ito nga yung mangyayari no. Pagkamalay natin change talaga ako, tas yun na lang yung yearly na lang na yung yearly na lang na SIM yung titingnan ko. You're there for me. Not easy to understand.